breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Islam mga kapatid and Christian sa Born Again mga kapatid. So,
Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na basta Biblia ang gagamitin, si Kristo Jesus ay impyerno. Close open, hell, mga kapatid. So, affirmative natin dito si Ustad Romas at negative naman si Brother Gooding, mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, halos standard rules ito ng Russia TV, pero meron silang konting mga kapatid, konting adjustment. Sa first, mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 30 seconds. So 30 seconds yung hinihingi nila na sagot. So pupwede yan. Basta huwag lang yung mahaba. At kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, ako yung magbibilang doon, ay i-automatic i-next question ko yan. At kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy yan hanggang maubos yung 30 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag. So kung meron tanong na oo, hindi, tama or mali, pula or puti, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 30 seconds. Rule number 3, kung hindi niya masagot ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron kayong pagkakataon mag-explain ng 10 seconds at tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Pero merong mga sagot na wala. Tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi ng nagtatanong o tinatanong na hindi ko pa yan nilatag moderator, so automatic next question ko yan at sa rebuttal, pwede nang itanong doon either inilatag or hindi inilatag. Rule number 6 mga kapatid, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, which is bihirang-bihira, ay may disiplina tayo, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ko yung panlalait physical, kasama doon yung mga parang mga hugis ng katawan or itsura. Pinagbabawal ko din ang pagmumura na alam natin kahit pa pinapayagan kayo ng iglesia ninyo or yung grupo ninyo, yung mga salitang ganun. So hindi ko papayagang masabi yan sa live. Pero meron akong pinapahintulutang mga salita gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. Pwede pa yan sa akin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 11, kapag na-disconnect ang ating debater at hindi siya nagre-respond, meron lamang 7 minutes para makabalik mga kapatid. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, kung nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung yung moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo. Opo. Okay, at negative, I think nag-confirm ka din. So, Nag-opo na po. okay, thank you. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa hindi nakakilala mga kapatid at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito at umantong na nga dito sa pagdedebate sa platform ko. So, unahin natin, pakilala ka kapatid. Affirmative. Hello. Assalamualaikum. Bakit parang huli yung picture ko? Huli, hindi ko nakikita. Sandali. Ang picture ko ay Accurate naman dito sa live ko. accurate diyan sa iyo. Kita sa bro. Sa akin dito for ang tapos ang nakita dito si Mr. Gooding lang at si Ibrahim tapos very late.
Pero dito, ano naman, sa live ko. Dali ha, may Si brother, Aisa, hindi nakita. Mag-open cam ako mamaya, bro, ha? Mag-ano pa Okay. kasi ako, yung camera ko. Ikaw ko muna. Sige po. Bakit ganito? Sandali muna. Kasi Sige lang. hindi ko nakita yung hello. Ibrahim Romas. Hello. Basta yung mukha mo dito, pati bibig, ano naman, accurate naman sa live So, ko. pasahan mo daw ako ng bago. Baka ang luma ito. Ano ito. Kasi malaking picture. Dalawa lang, si Mr. Gooding lang at si Ibrahim. Oo Walang- nga. Bigyan mo daw ako ng bago dito. Anong bago? Bagong link. About hindi yung live natin, bro, kung nanonood ka sa live, may delay 'yan. Wag kang manood diyan kasi delay 'yan. Meron talagang late delay sa live. Pero dito sa atin, sa Messenger, accurate 'yan. Bakit dalawa? Hindi kita nakita, Mr. Russia. Again, mag-open ako ng camera, bro, mag-set up pa kasi ako dito. So mag-open ako mamaya, don't worry. Importante naman kayo. Hindi ko nga narinig yung boses ko eh. Ngayon, narinig mo ako. Dinig Live. ka. Dinig Dinig ako. dinig ka sa live, dinig ka I think ni Gooding. So Kung nadinig Oo. mo, hindi late. Copy si hindi si- late, hindi yan late kasi sa Roman. Messenger tayo nag-uusap. So sa live, late yan sa live kasi yan, parang ilang segundo late. Noon, hindi man. Wait ha, pwede kong out muna ako? Hindi, teka, ganito. Saan ka ba, pinapanood mo yung sarili mo sa live? Si Mr. Gooding lang at akong nakita ko eh. Ikaw wala. Hindi, I mean, Yan, anong reklamo mo? Anong pinag-ano hindi, mo? ganito kasi, accurate ka naman dito sa live, tapos, Baka akong may problema. So mag-out muna ako siguro. sige. Uh, Sige, out ka muna, bro. Out ka muna kung, yan. out muna siguro ako. Pero ano kasi, late na natin, may 10 PM pa ako natipid. Sige, bro, out ka muna. Call kita. Okay. Basta yan, dyan sa live, delay yan kung sa live ka nanonood. Pero dito sa Messenger, napaka-okay ng bibig mo, yung pagsasalita mo, accurate naman. Out mo lang, sandali. Sige. So, out ka muna, brother Ibrahim. I-click mo yung end call. Natin. Yan. Okay. Nakita na. Hello? Okay na. Okay na ba? Yan na. Kitang-kita na. Live at saka very live na. Okay. Hindi ko nakita si Mr. Gooding. Mali siya sa saglit. Hintayin natin mga kapatid. So, shoutout muna sa ating nasa live kay Emmy Alfonso. Syempre, lagi-lagi yan. Kay Brother Jury, mga kapatid. Sabi niya, mayong gabi, Pastor Gooding. Shoutout din mga kapatid kay Brother James. Orinsyada ng Baptist. Shoutout sa iyo, bro. Okay. Okay, so, Andyan na. Okay na. okay na daw. So, Brother Romas, kilala ka muna, bro. Wala yung ano niya. Okay. Ayan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Ay mga kapatid, ano yun, may interference ah. Basta lang naman sabi kaya nga magkaalat naman. Dahil before ko nag-college year, ayaw ang bata. Okay. Ako po si Ibrahim Romas ay dati akong ebanghelista sa Seventh-day Adventist. Ako ay representing sa Islam ngayon sa affirmative side. Ang topiko ay papapatunayan ko na si Kristo ay sa impernong apoy kung babasihan o gagamitin ang Biblia. Although kami mga Muslim maniniwala kami na si Kristo ay nasa paraiso at sa heaven, righteous person. Maraming salamat. Ito po Ibrahim Romas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, at syempre dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Okay po, magandang gabi sa lahat. Shalom. Ah, ito na debate namin kasi narinig ko lang kay Brother Romas na si Jesus daw ay sa impyerno. So, yun ang inano ko sa kanya, parang gusto ko lang maliwanagan kung gaano katotoo yung sinabi niya na papatunayan niya. So, sa lahat ng nakikinig ngayon, nakakita sa debate namin o sharing is ako po si Kuya Goods Marianito, isang Christian born again at nakatira sa Davao Oriental. Okay. Magandang gabi. Okay mga kapatid, so yun din yung ating negative. So mga kapatid, bago natin simulan ng ating debate, syempre kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming mga kapatid para mas madami pang makapanood nito. So again, ang ating topic ngayon ay patutunayan ang ating affirmative na basta Biblia ang gagamitin. Si Kristo Jesus ay impyerno. Close open hell mga kapatid. Brother o Ustad Romas ng Islam, 10 minutes bro. Your time starts now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid, una sa topic ko, papasok sa topic ko. Kaming mga Muslim, hindi kami matawag na Muslim kung hindi kami maniniwala na si Kristo ay righteous prophet. He is in heaven now at inshallah babalik siya muli. We believe him as a righteous prophet, si Kristo. Okay, bakit nasabi ko na si Kristo ay impyernong apoy kung Biblia ang babasihan? Although siguro ang aking katunggali, to rebut dito, magpakita siya na si Kristo ay mabait, masunurin. Walang duda. Mabasa sa Biblia rin, mabait si Kristo, masunurin, alhamdulillah, parang bigas ba? Kung ang bigas ay mayroong halong marurumi o sabihin na natin mga bato, okay, ipakita ko yung mga bato. Pero kung ipakita mo ang bigas, wala naman akong doon tutol dahil bigas bigas. Mabait si Kristo, masunurin sa Diyos, matakutin sa Diyos, wala akong question doon. Ang question ko, yung nahalo sa bigas, yung mga bato, yung mga maruruming nahalo, yun ang concern ako doon. Dahil ang salita ng Diyos dapat pure. Dito sa Matthew 5, versikulo 22, sabi dito, "But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment." Judgment meaning, it's not positive, it's negative. Tantamount to hellfire. Mamaya ipakita ko sa inyo ang mga komentary sa Bible o Bible commentary. "And whosoever shall say to his brother, Raka," Raka meaning empty-headed or walang alam, mangmang, Raka, "shall be in danger of the council." Council meaning court or tribunal court according to the dictionary and the commentary of the Bible. Raka. Ito tinatawag na council. "But whosoever shall say," sinong magsasabi? Sino mang magsasabi? "Thou fool," ikaw ay buang ka, ulol ka, you fool, shall be in danger of hellfire. Kung ikaw ay magsasabi na ibuang, I will be in danger of hellfire. Ang tanong, si Kristo po ba ay nagsasabi ng buang? Nagsasabi ba siya ng buang? Nagsasabi. Lucas 11:40, nagsasabi niya, "Kayo mga buang." Sa Mateo 23, versikulo 17, "Kayo mga buang." Anong sinasabi sa Biblia? Yung nagsabing buang, siya ay in danger of the hellfire. Sabi naman dito sa Mateo 7, versikulo 1, King James Version din ito, "Judge not, that ye be not judged." So, if it's part of Jesus' teaching, huwag kang maghukom daw, dito sa Tagalog, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hahatulan. Ayon sa Biblia, huwag kayong maghatol. Ang tanong, si Kristo ba ay naghahatol o hindi? Si Kristo, maraming bagay na si Kristo ay naghatol. Saan siya naghahatol? Sabi niya dito,
sa mga teksto sa Biblia. Sabi niya, you adulterous generation. Imagine, without investigation, ang mga tao ay lumapit kay Jesucristo at nagtatanong ng sign according to Matthew chapter 12 verse 39. Kaagad si Jesucristo nagsabi, adulterous ang generation. Evil and adulterous generation. Sinasabi, naghatol ka ng adulterous generation without investigation. Hypocrites. Pag sinasabi mo na ito, hipokrito, sa aking katunggali ngayon, sasabihin ko, Mr. Gooding, hipokrito ka, Mr. Gooding, masama yun. Hatol yung hipokrito siya, bakit hahatulan ko siya without investigation? Okay? Dogs and pigs. Imagine, yung mga taong naghanap ng katotohanan, yung babae nga naghanap ng katotohanan kay Kristo para maayos yung anak niya. Sinabi ni Jesus Christ nga hindi daw para pamamigay sa mga dogs and pigs. Sabi ni, at dagdag naman, Matthew 23:14, sinasabi niya, you receive greater damnation. You will receive greater damnation. Yung bang, ang damnation meaning hellfire. Sabi ng dictionary about the Bible commentary, pag sinasabing damnation meaning hellfire. Diretso ko na lang babasahin dito sa mga commentary, Bible commentary. Sinasabi niya dito, I will repeat, dito sa Matthew 5:22. I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Anong judgment? Heaven? Hindi. Judgment, pag sinabi ditong judgment, meaning hellfire. Si Jesucristo, nagalit siya. Tandaan niyo nga si Peter, sinabihan niyo, you Satan, tinawag na niyo Satanas si Peter. In what reason? Okay? Whoever said to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Anong council? Tribunal court, meaning punishable by law. Okay? Raka. Ang pagsabi mo ng worthless, contemptuous, serious enough for tribunal court. Pag sinasabi mong raka, yung empty-minded, wala kayong pag-iisip. Whoever said fool shall be in danger of hellfire. Attacking person, sabi nila dito sa Bible commentary, you are attacking person. If you say fool, shall be in danger of hellfire. Attacking a person, moral fiber, godliness, sinasabi dito. Yung dinatake yung pagka-Diyos nun niya, parang wala siya niyang Diyos. Sabi lang the Bible commentary. Dito pa, dagdag pa. Pag sinasabi mo nga siya ay fool, according to the Bible commentary, parallel Bible commentary, sabi niya, the speech usurps God's role as the judge. Inobertikan mo. Pag magsabi kang buang ka, inobertikan mo ang judgment ng Diyos according sa Bible commentary. Jesus now speaks of the fire of hell, final divine judgment. Si Jesucristo yung pagsabi niya nga full, ang mabasa sa Biblia dito sa sinasabi sa Lucas 11:40, Matthew 23:17, si Jesucristo ay nagsasabing judgment, the divine judgment. Nagbigay siya ng judgment si Jesucristo. Sinabi ng Biblia, don't judge that you shall not be judged. So very clear na si Jesucristo, kung basihan natin, siya mismo ay ma-imperno dahil nag-judge siya. Sabi nga ang Biblia, by your words, you will be condemned. Matthew 12:37. By your words, you shall be condemned. Si Jesucristo nagsabi, buang ka, hipokrito ka, ano pa? Walang utak ka, ano pa? Evil and adulterous generation, you snakes. Ano ba yan? Masabi mo sa tao, you snakes, ahas ka. Ano yan? Hindi ba yan pagbigay ng hatol na ikaw ay ahas? Ahas, hindi naman literal na ahas, pero ang ahas ng ugali ay talagang ibang ahas. Ilang beses si Jesus Christ nagsabi, you snakes, you dogs. Okay. By your words, you will be condemned. Slandering, according to the Bible commentary, slandering will not inherit the kingdom of God. According to the Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Slandering. Nang ibig slandering, nagsasabi ka ng masama na hindi totoo. Okay? Dagdag pa. Sa Matthew 23:14, sinasabi dito, woe unto you. Si Jesucristo nagsabi, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites,
For you devour the widows' houses, and pretends make a long prayers, therefore ye shall receive the greater damnation. Ang ibig sabihin, kayong nagpakunwari, matanggap ninyo ang greater damnation, meaning hellfire. Okay. Woe. Woe. Ayon dito sa Bible commentary, ang ibig sabihin ng woe is not really sorrowful. It pronounces impending judgment. Impending judgment, impending meaning nandyan na. Sa Bisaya pa, nag-uong na ang judgment. Isaiah chapter 5 verse 20 to 24. Impending judgment. Pag sinasabi mo nga, woe, so yun po mga kapatid. Another thing, sinasabi ito, great damnation, ang ibig sabihin, you are judging will given a proportionate to the knowledge of influence, sinasabi. Pag sinasabi mo nga damnation, ibig sabihin, you are giving judgment. Sa ang Biblia nagsasabi, don't judge that you shall not be judged. Yun po mga kapatid, kung basihan natin, si Jesucristo nagsabi, buang ka, ulol ka. Ang Biblia nagsasabi, Matthew 5:22, pag nagsabi ka ng ulol, in danger ka sa hellfire. Therefore, si Jesucristo ay talagang na-imperno kung Biblia ang ating pagbabasihan. Maraming salamat. Okay. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative mga kapatid at dako tayo sa unang cross-examination ng ating negative. Brother Gooding ng Born Again, your time starts now bro. 7 minutes. Okay, maraming salamat Brother Rasha. Dito sabi ni Brother Romas na papatunayan niya na sa Bible, mabasa sa Bible na si Jesus ay may impyerno. Sa mga verse na mayroon siyang mga binigay na verse. Mr. Moderator, ano ba yan? Objection proceed. Sadali, mag-ano lang ako, Wait lang. Isa-isa tayo ha. May counter-objection ka naman dito, Brother Gooding. Brother Ibrahim, sa akin ka makipag-usap. Anong objection mo? Ang objection ko ay magtanong siya, huwag siyang mag-explain. This is not time to explain. Okay, You must ask directly to the question. Okay, Brother Gooding, meron ka bang counter-objection before ako mag-judge? Okay, kasi binasa niya yung mga verse. Okay. So yung tanong ko sa kanya, Okay. nakita ba niya o nabasa ba niya na nakasulat doon sa binasa niya kanina na si Jesus ay maimpyerno? Okay, so ganito, judgment no? muna natin. Okay, so yes or no to. So ganito, judgment ko muna dito. Yung sa premise ng question, wala naman tayong time limit dyan. However, pag ang premise talaga dapat nakaugnay doon sa itatanong mo ha. So ang gusto lang naman ni Brother Ibrahim Romas is mag-question ka daw as direct as possible. Pero time naman to ng nagtatanong, yung ang umaandar dito. So Brother Gooding, paulit nga yung tanong mo bro. Tapos as direct question as possible daw. Proceed bro. Oo. Kasi yung binasa niya kanina yung mga verse yung tanong ko sa kanya, nabasa ba niya sa verse na binibigay niya na si Jesus ay maimpyerno? Okay. Basa ba daw? Yes or no? Mabasa. Kasi sinasabi sa Biblia nga ang magsabi ng Objection. ulol. Wait lang. Objection. Negative. Objection. Ano yan? Yung tanong ko, sagutin niya, huwag siyang magpunta ng iba na Yung tanong ko sa kanya, nabasa ba niya? Kasi pinatutunayan niya na si Jesus ay may impyerno. Okay. So ang tanong ko, nabasa mo ba na sa verse na yon o sa isang mga verse na yon na si Jesus ay may impyerno? Okay. So counter objection bro Romas. Okay. Counter objection ko, Proceed. tanong niya akong mabasa. Sabi ko, mabasa. Nasa Biblia. Kung hindi mo nagustuhan yung sagot ko, sa rebuttal, Okay. huwag ngayon. Oo. Okay, so judgment natin Katanungan dito. ba yun? Okay na bro. Objection mo lang. Bro Gooding, wag ka nang judgment ko na sa moderator mga kapatid. Sa moderator, ang pinaka-importante sa akin yung masagot lang naman yung tanong no. So ang tanong, meron siyang categorical, mabasa ba daw o hindi. Ngayon, ang sagot ni Brother Romas dito, Brother Gooding, ay mabasa.
doon sa pagpapaliwanag Nabasa. niya, bro. Doon sa pagpapaliwanag niya, bro. Either nagsisinungaling si Ibrahim Romas dito or nagsasabi ng totoo. Valid answer pa din yan, ha? So, nasa audience naman yan kung paano nila titimbangin. So, Brother Ibrahim Romas, 30 seconds ulit sa yung sagot na mabasa. Proceed, bro. Mabasa kasi sabi dito sa Matthew 5:22, sino magsabi na buang, may imperno siya. Si Kristo nagsabi, buang ka. Lucas 11:40, Matthew 23:17, sinabihan niya ang mga tao, buang kayo. Diyan ang abis. Okay. Next question. Next, tanong. Yung tanong ko kay Romas, kung nabasa ba niya, yes or no lang. Na Okay. nabasa mo ba? Kung meron kang nabasa, anong verse? Yes. Yes. Mabasa. Mr. Turing, buksan mo yung puso mo dahil ang bulag dito, yung puso. Okay, sinasabi dito, ang magsabi ng buang ka, in danger sa hellfire. Si Kristo nagsabi siya ng buang sa mga Hudyo, sinabihan niyang buang kayo, Mateo 23:17, Lucas 11:40. Kung diskumpiyado ka, babasahin mo sa Biblia. Kung mabasa hindi, sabi ko mabasa, yes mabasa. Kung hindi mo yan matanggap, doon mo na sabihin sa rebuttal, wag ngayon. Next question. 30 seconds. Okay. Sunod na question. Example, si Jesus po, judgment siya ang taga-judge. Tanong ko dito, babalik siya, mag-judge siya. Tanong ko dito, tayo, Mr. Romas, may karapatan ba siya mag-judge sa mga buhay at patay? Meron ba? Pwedeng. Ay, wag ka nang guding. Sagutin mo yung tanong ko. Ganito, Yung tanong, yung guding, hindi sagutin. Wait lang. Ganito. Brother Gooding, mag-object ka, bro, ha, para hindi kayo nag-uusap ni Brother Romas. At I think sa analisa ko yung reklamo mo, yung salitang tinawag kanya na Gooding, something ganun. Brother Ibrahim Romas, counter objection or magja-judge na ako? maganda naman pagtawag ko siya, good thing nga eh. Pero ang problema lang, hindi pa tayo nakatapos pagsagot, iipat na niya. Okay. Ang tanong niya ganito, pag-judge daw si Kristo, babalik siya mag-judge, ay hindi naman yan ang topic natin, pagbabalik si Kristo. Ay, hindi. Okay. Kasi, Wait lang. Okay, bro, Gooding, wait lang, bro. Ganito, bro. Isang objection lang, tapos ka na sa objection mo. Si Brother Ibrahim Romas nag-counter object dito. Tapos, wag kayong mag-usap, mga kapatid. Tapos, mag-ano ako ng judgment, ha? So, I think, brother, yun lang ba, bro Romas? Ang kasi, ang second coming of Jesus Christ as a judge. Sabi ko, ang pinapapatunayan ko dito, nga si Kristo na impyerno, Okay. is not second coming. Okay. So, ganito. Ang counter objection kasi dito, parang malayo daw yung tanong doon sa pinag-uusapan. Parang out of topic. So, before kasi ako mag-judge siya out of topic, gusto ko munang itanong sa nagtatanong kung ano yung kinalaman, bakit tinatanong mo yung Brother Goody? Bakit mo tinatanong? Yun? Okay, ganito, Mr. Sige. Moderator, Mm. sabi nga niya kanina, nag-judge si Jesus. Okay. Diba? So ngayon, yung tanong ko sa kanya, pag-judge rin. Mm. May ano ba? May ano ba yon? May kaibahan? Yung Okay. sinabi niya siya mag-judge? Okay, naintindihan ko. So, ganito mga kapatid. Ang katwiran mo, bro, is nilatag niya patungkol sa judge, kaya tinatanong mo about sa judge. Ngayon, dito si Brother Ibrahim Romas, bro, tinatanggap ko yun as a valid question. However, kung para sa'yo, talagang malayo yung tanong niya, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, gagamitin mo ba? Okay. Kasi tanong niya kanina, second coming. Bro, Ibrahim Romas, gusto ko lang i-confirm para hindi ka magpaliwanag, bro, ha. Gusto ko lang i-confirm kung ang sasagutin mo ba yung 30 seconds na si Jesus Christ pa daw ay judge, or mag 10 seconds ka na sabihin mo lang na malayo ito or etc. Malayo, second Okay. coming. 10 seconds, bro. Proceed ka, bro. Ipaliwanag po. Bro Romas. Okay.
ang discussion natin is not about second coming. Ang discussion natin dito, napapatunayan ko nga si Kristo nga nagsabi siya, don't be judged so that you will not be Next judged. question. 10 seconds. Okay. Kasi yung tanong ko lang, kasi sabi ko kanina, yung tanong ko sa kanya, kasi nagumamit siya na si Jesus ay nag-judge, naghukom. So ngayon, yung tanong ko, kasi kung sa Bible, isipin natin, siya ay mag-judge sa buhay at patay. Yun ang ano ko, yun lang yung explanation ko, para yung tanong ko makapasok sa kanya. So ngayon, yung tanong ko sa kanya, meron ba siyang mapapatunayan na si Jesus about sa pag-judge niya ay ano yun, nagkasala siya or may imperno siya. Okay. Proceed sa sagot. Meron ba daw? Mayroon, dahil pag Meron. naghahatol sa tao, sabi niyang damnation, sinasabi niya, damnation, naghahatol na siya. Naghatol na siya nga ang tao ay imperno. At siya mismo rin nagsabi, huwag kayong maghatol para hindi kayo hahatulan. Wala pang second coming eh. Dito pa siya sa lupa eh. Moderator, objection. Time stop. Hindi- Objection. Anong hindi- objection? Brother Gooding? Hindi ko sinabi, hindi ko ibig sabihin sa coming of judgment, ano? Yung ginamit ko lang yon na word para patunayan Okay. na si Jesus ay may karapatan mag-judge. Okay. So, ganito. Ano, yun ang ano ko sa kanya. Okay, so Brother Gooding, I think nag-object ka dahil meron kang parang something dun sa sinagot niya. Brother Romas, meron ka bang counter-objection before ako maghatol? Kasi sinabi ni Kristo mismo don't judge so you will not be judged. Pag magturo ka, huwag kang magnakaw. Kung nagnanakaw ka, nag-judge ikaw, dapat kung anong sinasabi mo, ay tuparin mo rin sarili Okay. mo. Paghatol. Okay. Okay, so ganito mga kapatid. Judgment natin sa objection mo, Brother Gooding, ha? So, Yes. dito mga kapatid, ang moderator ay hindi judge kung sino yung tama or mali sa kanila. Pero ang importante sa akin yung sumasagot naman. So, sinagot ni Brother Ibrahim yung tanong niya. So, nasa inyo naman yan. Brother Gooding, you can rebut that kung mali or tama para sa iyo. Pero si Ibrahim Romas, proceed lang muna bro sa iyong sagot bro. 30 seconds. Time resume. Okay. Si Kristo ay nagtuturo. Dapat kung natuturo ka, sundin mo. Pag sinasabi nga huwag kang magnakaw, dapat hindi ka magnanakaw. Kung sabi ka huwag kang mag-judge, dapat hindi ka rin mag-judge. Dahil ang tao ay according to the Bible, you will be condemned by your own words. So hindi pwedeng babaliin mo ang sarili mong sinasabi. Nag-judge ka, tapos sabi mo huwag kayong mag-judge. Nagnakaw ka, Next question. tapos huwag magnakaw. 30 seconds. Next question. Okay. So, ibig sabihin ni Brother Romas na si Jesus ay nagnakaw. Ano lang ha? Kasi sinabi mo kanina kung yung magsabi na huwag kang magnakaw tapos nagnakaw ka, yung tanong ko, si Jesus ba? Kasi si Jesus yung sabi mo, point mo. So ngayon, tanungin kita, si Jesus ba? Sandali. Tanong mo ito. Brother, wait lang ha. So, time stop naman to. Objection, affirmative. Okay, ihimplo ko lang yon Mr. Moderator, nga kung ikaw ay magtuturo, gawin mo, sundin mo. Ay. As example ni Jesus Christ. Wait lang. Wait lang Oh. ganito mga kapatid ha. So, yung objection kasi, ayaw kong gamitin ito para magpaliwanag kayo ba. So, gusto ko lang yung objection kung merong nilalabag na mga rules dito sa ating debate ha. So, kung parang magpapaliwanag ka doon sa sinabi niya, siguro sa rebuttal nyo yan gawin. So, ganun lang muna tayo. So, sa moderator kasi, either nagsasabi siya ng totoo or hindi, nagmamaratang siya. So, valid question pa din yun. So, ganun lang tayo ha, para hindi natin magamit yung objection sa pagpapaliwanag. So, ganito, Brother Gooding, buuin mo yung tanong mo, tapos tingnan natin kung paano sagutin ni Romas. Okay. Kanina, I'm sabi sure. niya, kung magnakaw ka, kung magsabi ka na nagnakaw ka tapos ikaw ay nagnakaw, so ibig sabihin, gumamit siya ng verse. So,
mapatunayan ba niya na si Jesus na nagsabi na sa sinabi niya nagnakaw, papatunayan ba niya si Jesus ay nagnakaw? Okay, patunayan ba daw? Dapat itong Sagutin lang. sagot Proceed. ko muna. Relax mismo. Mag-relax muna. Mr. Gooding, ehemplo ko yun. Hindi yun literal. Ang kagaya na sinasabi ko, ang literal doon, yung nagsabi si Kristo, don't judge so that you will not be judged. Nag-judge siya eh. Ha? Hindi siya, moderator. Ganito mga kapatid. Oh. Bro, sa isang question, isang objection lang tayo ha. So tapos na naman mag-object. Patuloy mo lang to, tapos pwede mong ulitin mamaya kung meron pang time, pero segundo na lang to. Tuloy-tuloy pa din to kay Ibrahim Romas. I know na tututol ka dito, pero yan talaga yung sagot niya. Brother Ibrahim, proceed bro, paliwanag ulit. Ang paliwanag ko, dapat marunong siya mag-identify, ito ba ehemplo or literal. So si Kristo nagsabi, don't judge that you shall not be judged. Pero si Kristo... Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At tuloy-tuloy tayo dito, dako tayo sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Sabi ni The Bread of Our Soul, ang maimpyerno Romas, yung hindi naman buang tapos sinasabi mong buang, sinungaling ka noon. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso. Napansin ko yung reaction ni Kristo sa pagtutuwid, kinapit sa verse na umahanap butas iba si Kristo may kapangyarihan gawin yon, magalit at humatol. Shoutout din dito kay Pastor Dino Diaz. Romas, ipanalangin mo na hahaba pa ang buhay mo dahil konting panahon na lang tatapusin ko na karir mo. Shoutout din mga kapatid kay Bro Junri. Tama ang tema na si Kristo ay impyerno sa Biblia. Pagka ayaw mong sumunod sa utos niya, 1:15 parang sanga na malaya at itatapon ka sa impyerno. Shoutout din mga kapatid kay Lopi El Panyu. Malinaw naman po. At yun. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Gooding ng Born Again. Your time starts now. Okay, so magandang gabi. Sana gabayan tayo ng Diyos at yung katotohanan yung mapahayag. Kasi sa sinabi ni Brother Romas na maimperno si Jesus dahil daw nag-judge, dahil daw nagsabi siya ng mga buang. Kasi may karapatan siya magsabi ng buang kasi siya ay walang kasalanan. Wala tayong mabasa sa Biblia na makasalanan siya. So yung bawal, kung sabihin ko man na magamit ako ng pangalan ng tao na buang at ako ay ganon din ako, hindi ako pwede. Yun na sinabi ni Jesus na huwag kayong magsabi ng mga bad words or mga hindi maganda na salita. Yung kanyang sinabi, hindi niya sinabi yun, sinabi niya sa sarili niya. Okay? Hindi niya sinabi na ganon kayo. Yung sinabihan niya, sa mabasa, binigay niya sa Mateo ba yun? 25. So, tulad ng isang babae, yung may yung sinabi niya na hindi pwede pakain sa aso. Alam nyo, so kung basahin mo yung verse na yon, yun? Nagpapahayag lang siya, no? For example, yung anak niya, yung anak mo or anak ko nangangailangan, tapos yung isa nangangailangan din, sino pipiliin ko? So yung pipiliin ko yung anak ko. Pero hindi ibig sabihin sa sunod na verse, pinakinggan niya yung babae. Anong sabi ng babae? Tinanong siya ng babae. Anong sabi ng babae? Yes, true. Tama. Pero kahit man ang aso ay makakain din sa mahuhulog ng mga kung sa Bisaya pa, bumho sa iyahang agalon. So doon, ni Jesus yun. Nakita ni Jesus kung ano ang kanyang puso sa kanyang paniniwala. So,
anong ginawa ni Jesus? Kinurse ba siya? Sinabihan ba siya na buang, wakay kapuslanan? So hindi niya sinabi yon. Anong ginawa ni Jesus? Kung basahin mo yung baba ng verse, siya, giayo niya ang anak sa mga babae. Ano tawag doon? Yung sa Tagalog, yung ginamot niya. Parang may milagro na nagkaroon ng healing yung kanyang anak. So hindi sa ibig sabihin, kung masama pa yung sinabi ni Jesus, yung babae hindi magsabi, so grabe ka naman, Jesus, wala kang awa. Tulad ng sinabi ni Romas, ang dali niya makapagsabi na si Jesus may impyerno doon sa mabasa daw sa Biblia. Wala naman siyang nabasa. Paano niya yan mapapatunayan? Na yung Bible hindi naman nagsabi na may impyerno siya. Kaya nga dito, may babasahin ako para support sa sinabi ko dito. Dito may tayo. Si Jesus po ay tagapagligtas. Sa Bible, ha? Mabasa sa Bible. Roma, dito, Roma 6:23. Basahin natin sa Bisaya kasi hindi ako marunong magbasa ng mag-Tagalog. Brother Romas, tanggapin mo dahil kabalo man ka mo sabot sa sa Bisaya. So para malaman natin kung totoo ba talaga na si Jesus ay may impyerno. Meron bang tagapagligtas na nakasulat sa Biblia na siya ay may impyerno? So, malaking kabalagahan yan. Malaking kasinungalingan ang mga ganon na papahayag. No? Hindi pa yung nabasa mo, hindi nga nagsabi ng klaro. Tapos sasabihin mo na siya ay may impyerno, naggawa ka ng sarili mong interpretasyon. So dito, sa Roma, sandali Roma 6. Roma 6, pangalan mo ito, Brother Romas, ha? Roma 6:23. Hindi pa nagkamali. Sige, 23. Dito, mabasa natin. 23. Kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Isa yan, ha? Isa yan ang mga mabasa natin na siya ay tagapagligtas. No, ang bayad sa sala, Mr. Romas, kamatayon, kung nagsinungaling man, kung gusto man i-destroy, pananagutan yan. Pananagutan yan na kasalanan kasi nagbigay, sabihin ko na lang, sorry, nagbigay ka ng isang interpretasyon na hindi tugma sa Biblia. Yung mga Hudyo, yung mga Pariseo na sinabi niya ng mga ahas, dahil totoo yun, mga ahas yun, yung kanilang ugali. Dahil may karapatan siya magsabi na ganito kayo, mga kriminal kayo, mamamatay tao kayo. May karapatan siya, totoo man kasi yung sinabi niya. Tapos ikaw magsabi ka na may impyerno siya, tapos wala kang binigay na verse na tukma, klaro. Yung ginamit mo, yung mga verse na sabi mo, yung babae, ipinakain siya may batasan. No? Pero anong sinabi ng babae kay Jesus? Tinanong siya. Sabi niya, true. Tama. Ikaw, nagsabi ka, mali.
Ikaw nagsabi ka na may impyerno. Pero yung babae yung nakausap niya, ano sinabi niya? Tama. Pero, ano sabi ng babae? Pero, kahit man yung mga aso makakain sa misa na nahuhulog sa kanyang amo. So doon, napakita ng babae na siya ay may trust sa Panginoon. So anong ginawa? Anong ginawa ng Panginoon? Jesus. May milagro na ginawa siya. Na-healed yung kanyang anak. So hindi mo pwede sabihin na yung tagapagligtas ay maimpyerno. Yung liligtas may mapunta ng harian sa Diyos. Yung ligiluwas niya. Unya siya nga manluluwas. May impyerno na. Ha? Anong klase yan? Anong klase yan na pagkaintindi? Ha? Hindi ko yung hindi ko Muslim yung inano ko. Hindi Islam. Yung sinabi mo. Kasi sabi mo, patutunayan mo, pero gumamit ka ng mga referensya, ganon, ganito, mabasa dito. Yung sinabi mo sa Biblia, yung nakasulat sa Biblia, pero yung mga yung ibig sabihin, yung nakasulat. Hindi yung mga, anong tawag doon, mga explanation doon. Kasi yung nag-explain doon, mga tao na yon. So hindi mo masabi na hindi mo nasabi talaga na si Jesus may impyerno. So dito sa Acts 1:9, dito basahin natin kung anong sinabi dito sa Acts 9 verse 1, 9. At saka 11. Basahin ko lang sa Bisaya, ha? 9. Dito. Kasi maliit itong Biblia ko eh. 9. Human niya isulti kini, ibayaw siya ngadto sa langit. Biro mo yan. Ang Biblia, ano pa, time na po? Sige. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Ustad Ibrahim Romas, your time starts na. Sabi mo, paghusga, paghukom ay si Kristo ay may karapatan. Totoo o hindi? Yes. Totoo. Saan mabasa sa Biblia? Bro, meron kang Brother Gooding, pwede ka magpaliwanag ng 30 seconds. Or tuloy-tuloy ito, ha? So, Brother Gooding, proceed lang. Okay. Pasahin ko muna dito, ha, kasi okay. Sa John 5:21 hanggang 25, no? Ano sinabi dito sa John? Kasi kahit isa lang na ko. Pagpatunay na siya. 30 seconds, siya. next question. 30 seconds, next question. Okay. Sinabi mo kasi nga si Kristo ay may karapatan, siya ay mag-judge. Saan mabasa nga sinabi ni Kristo na ako ay may karapatan mag-judge? May mabasa o wala? Meron. Sige. Hindi ko lang agad nakita kasi yun lang sandali, ha. 21 John 5 verse 21. Dito? Sandali. Sayang. Okay, 21. 30 seconds, next question. Kaya 30 nagingon seconds. nga Next question na. tanan. Next question na, 30 seconds lang. Wala po kayong mabasa nga may karapatan si Kristo siyang nagsabi. Sangayon po ba kayo na kayo ay nagsisinungaling o hindi? Hindi ako nagsisinungaling dahil may mabasa tayo. Pwede ko basahin? 30 seconds.
Kay ingon nga banhawon ang mga samahan ang mga patay o hatagag kinabuhi. Banhawon usab sa anak o hatagan niya kinabuhi ang buot niya nga banhawon. Oh. Next question. Wala diyang salitang karapatan eh. Sa Bisaya, katungod na magsulti ka, maghukom ka. Ang tinatanong ko, saan mabasa sa Biblia nga si Jesucristo may karapatan siya maghukom, mag-judge? Wala kang gibasa. Iba yung binasa mo sa Juan 5:21. Wala diyan. Anong tanong? Okay. Ang tanong ko, basahin mo. Kasabi may karapatan si Jesucristo mag-judge. Nagsisinungaling ikaw. Hindi ako. Basahin. Dito Proceed sa sagot. Dito sa ano natin, sa mabasa ko kanina, yung binasa ko, karapatan niya yon, nag-judge siya. Okay? Mr. Moderator. Time stop mo na. Objection. Proceed. Anong objection? Sabi niya, may karapatan si Jesucristo mag-judge. Tinanong ko saan mabasa. Binasa niyang John 5:21. Wala diyang karapatan na mag-judge si Jesucristo. Okay. Objection dito, yung pagpapaliwanag. Brother Gooding, meron ka bang counter objection? Okay. John, ganina, basahin natin yung John 3:16. Okay. Ganito. Parang ano kasi, magpapaliwanag lang din. So, mag-judgment muna ako para ma-on ko lang yung time. Dito kasi, ang question, dito kahit pagpapaliwanag to, so kahit tama yung sinasabi ni Brother Gooding or kasinungalingan, sa moderator, tinatanggap pa din yun as a valid answer, ha? So, Brother Gooding, proceed ka sa pagpapaliwanag mo. 30 seconds. Time is Okay. short. Basahin natin yung John 9:39. Dito. John 9:39. Kasi may karapatan siya. Dahil siya yung judgment at siya yung tagapagligtas. Kung ikaw iligtas ka ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ay may nag-judge ka. Klaro yan. Hindi naman yan Hindi naman yan Hindi. mahirap Isang objection lang, Brother Romas, ha? Continuous pa din to. Isang objection lang. Pwede mong ulitin mamaya yung tanong. Proceed lang muna, Brother Gooding. Sige. Kasi, pag nag-judge siya, ibig sabihin, meron siyang gagawin. Next Meron question. siyang- 30 seconds. Next question. Mr. Goding, my dear, tanong ko, basahin mo nga si Jesucristo ay may karapatan siya mag-judge. Basahin mo, huwag kang paligaw-ligaw, takbo. Basahin mo, si Jesucristo, siya ay may karapatan. Wait lang, Brother Gooding, ha? Okay, so, basahin mo. Basahin. Bro Gooding, proceed, bro. Yes. Okay. Sabi ko nga, dito sa, may binigay ako na verse, na siya ay may karapatan mag-judge. Yung binigay ko na verse, kasi, sorry lang talaga, kasi mahirap yung hindi ko agad makita, yung binigay ko na verse, pwede naman basahin yon kung meron bang Biblia. Next question, 30 seconds. Pabayaan na lang natin dahil wala siyang mabasa. Next question. Si Jesucristo po ba ay nagsabing buang o wala? Sabi ba daw? Nagsabi siya. Okay? Nagsabi siya, pero yung sinabihan niya, talagang mga mga swile yon. Okay, next question. Next question. Sinabi ni Jesucristo, sino magsabing buang ay in danger siya sa hellfire, maimperno siya kung siya ay magsasabi ng buang. Matthew 5, versikulo 22. Tama, hindi? Tama o hindi? Tama. Ngunit, ito, explain ko. Yung magsabi ng ganon, yung sinabi niya, hindi yung kanyang sarili. May karapatan siya na magsabi ng ganon dahil itinuro niya yung mga bawal na Time stop muna. Objection, affirmative, ano meron? Wait lang, Brother Gooding, ha? Objection, affirmative, ano yan? Okay.
Inuulit naman niya na may karapatan. Ulitin ko naman din, saan lagi mabasa salitang karapatan mag-judge? Sa Bisaya, katungod maghukom. Okay, okay. Where? Brother Gooding, may counter objection ka ba? Yes po. Hindi naman natin masabi na yung gano'n na pagkasabi na gano'n. Pero Okay. talaga siya, may karapatan talaga siya. Mag-judge dahil siya ang magbalik dito Okay, okay. para maghukom. Okay, so ganito, judgment natin dito mga kapatid. Tinitake ko kasi yung question as a open-ended question tapos need ng paliwanag. Ngayon si Brother Gooding dito nagpapaliwanag. So either tama yun or mali. Proceed ka pa din Brother Gooding sa yung pagpapaliwanag. 30 seconds bro. Para sa akin. Sagot. Sa Sige. akin, Yes bro, 30 seconds. Okay. Sabi nga ni Mr. Romas na meron daw kasi yun ang pinag-usapan namin na maimperno si Jesus. Yung tanong ko sa kanya, meron ba siyang mabasa na siya ay maimperno? So, yung dagdag ko na paliwanag, si Jesus Next ay question, 30 seconds. Next question. Okay. Si Kristo ay nagsabi, damnation, greater damnation. At ang sinasabi dito sa mga Bible commentary, damnation, meaning impernong apoy, divine judgment. Tama ito o hindi? Tama o hindi? tama yan sa mga tao na mga makasalanan. Okay. Yun ang kanyang sinabi doon. Yung sinabi niya na maimpirno yung mga tao na mga makasalanan at mga sinungaling at mapagusga. Magamit ako ng verse John 10:10. Anong sinabi? Ang yawa, ang Satan, mianhi, aron sa pagpangawat, pagpatay, pagguba. Okay? Time. Pero 7 galing minutes siya time. aron sa pagdataw o kalwasan. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout po na sa ating nasa live mga kapatid. Meron tayong halos 35 na nag-live comments dito. Shoutout kay Eme Alfonso. Ayon sa Biblia, si Jesucristo ay may ganap na karapatan at otoridad na humatol. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang kapangyarihang ito upang magbigay ng makatarungan at walang kinikilingang hatol. Ayan, mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Pastor Cesar Baladad. Dapat ako ang harapin mo, Romas, para malaman mo ang katotohanan na si Kristo ay taga pagligtas at siya ang maghuhukom. Shoutout din mga kapatid kay Brother Ray Pilapil ng MCGI. Yung hitsura mo, Romas, ang bagay sa impyerno sa pinaggagawa mo. Sigurado doon ang punta mo. Shoutout din kay Bro Jury. Pagka sinabi ni Kristo na buang ang isang tao, tunay yun. Kasi hindi naman niya sasabihin na matino yun. Kagaya ni Romas, kung sasabihin ko sa kanya, sa demonyo ka, tunay yun. Dahil siya yung nasa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dino Diaz, si Tignawan Technician Jomar, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, ang maimpyerno si Romas. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating rebuttal. Brother Abraham Romas, 10 minutes. Your time starts now. Kawawa itong katunggali ko siya mabasa, may karapatan. Saan mabasa? Nga sinabi ni Kristo ay may karapatan na kung mag-judge. Sinabi niya, don't judge that ye shall not be judged because what judgment you give, you will be also judged. Very clear ang Biblia eh. Si Kristo ay nag-judge. Buang ka. Pag sinabi ko, buang ka Mr. Gooding, nag-judge ako. Hipokrito ka, Mr. Gooding. Ahas ka, Mr. Gooding. Sinungaling ka. Mangangalunya ka, Mr. Gooding. Sinabi yan ni Kristo, hindi no pangalan ni Gooding. In general, di ba? Nag-judge siya. Dapat kung teacher ikaw, kung magsabi na ikaw huwag kang magsalita ng masama, huwag ka nang magsalita ng masama. Ha? Be cool. Tapos sabihin lang aking katunggali, mabasa raw. Basahin. Wala. Ilang beses ako nag-ano. Baka sige, basahin nyo nga si Kristo nagsabi. May karapatan ako mag-judge. Ha? Saan mabasa nga si Kristo nagsabi na may karapatan siya mag-judge? Ang topic natin dito, napapapatunayan ko nga si Kristo, impernong apoy, kung Biblia ang babasihan. Bakit? Nagsabi sa Biblia sa Matthew 5, versikulo 22, kung sinong magsabi ng
buang, ay he is in danger of hellfire. Ha? At ang mag-judge, huhusgahan din siya. Naghusga siya many times Ha? Buang. Hindi ba yan pag-judge? Adulterous generation, hindi ba yan pag-judge? Yan ang topic Na si Jesucristo, kung basihan natin, ay si Jesucristo talaga ay maimpernong apoy. Jesus Christ was a righteous prophet? Yes, totoo yun. Jesus Christ is what? A prophet of God. Every prophet is a savior. Dahil ang mga propeta, sila ay nagdala ng batas ng Diyos. Tinuturo nila ang batas ng Diyos. Therefore, savior sila kung ikaw ay susunod kay Jesus Christ, kay Moses, kay Abraham. Bakit? Kung hindi ka susunod ni Jesus Christ, paraiso ka ba? Ha? Sasabihin mo lang sumusunod ka ni Jesucristo, nagmamahal ka ni Jesucristo, at hindi ka naman susunod, paraiso ka? Kagaya ng pagpapasting, si Jesucristo nagpasting, si Mr. Goding nagpapasting ba, nag-ayuno? Kami mga Muslim ngayon nag-ayuno. Si Mr. Goding hindi yan nag-ayuno. Si Jesucristo ay nagpatira pa sa lupa, nagdarasal. Si born again, nagsayaw-sayaw pa yan, nag-awit-awit pa yan, nagkantahan. Hindi sila sumusunod ni Kristo, yung mga born again. So, mga kapatid, kung Biblia, imperno si Jesucristo. Kung mayroon naman kayong babasahin na hindi siya ma-imperno, wala akong question doon. Para bang bigas. Kung may nahalong mga marurumi sa bigas, sa example lang natin, may ipot or may bato, ang pinupulot ko yung bato at yung ipot, pero yung bigas, ay bigas talaga. Pwede, magaling, maganda yan. The same as Jesus Christ. If you prove that Jesus Christ is a righteous prophet or he will judge whatsoever, wala akong question doon Wala akong question dahil yan ay kami mga Muslim, maniniwala kami when Jesus will come, He will judge. Pero sa all mankind, hindi. Dahil siya ay mamatay nga Sa Islam, mamatay din pagbalik ni Jesucristo, mamatay din siya. Yan ang paniniwala sa mga Muslim. Pero ang ating sinasabi dito ay nagbabase sa sabi ni Jesucristo. Mabasa sa Matthew 23:14, sabi niya, "Woe unto you, scribes and Pharisees, woe unto you." Anong sinasabi sa mga Bible scholar? Ang salitang woe? Woe is not really sorrowful. It is a pronouncement, impending judgment. Judgment, nag-judge talaga. Pag sabi mo, woe, nag-judge ikaw. Ano pa? Pag sinasabi dito ng greater condemnation, dahil sinasabi ni Jesucristo, greater damnation. Okay. Judgment will be proportionate to the knowledge and influence. Talaga, ang salita palang greater damnation, talagang is also judgment. Ilang beses sinasabi ni Jesucristo, don't judge. Ako lang mayroong karapatan. At sinabi ni Kristo yan. Huwag kayong maghukom, maghusga. Ako lang ang may karapatang maghusga. Kung meron sinasabi, di so well and good. Pero sinasabi ni Jesucristo in general, huwag kayong maghusga. Matthew 7:1, huwag kayong maghusga. Parang hindi kayo husgahan. Sinasabi ni Jesucristo, ulol, hipokrito, mga magnanakaw, mga ahas, ano pa, evil and adulterous. Sabihin, yan ba ay magandang pananita? Ang pastor ba, si Goding ba, ay nakapagsalita ng ganyan bilang born again? Nakapagsabi ka na bang mga buang kayo? Mga magnanakaw kayo? Ano pa, vipers kayo? Mga snake kayo? O ano pa, evil adulterous? Mayroon bang pastor, mga pari, nagsasalita ganyan sa simbahan? You evil adulterous, members of the Roman Catholic, you evil adulterous, members of the born again. Mayroon bang pastor magsalita ng ganyan? You snakes, mayroon bang pastor magsalita ng ganyan? You snakes, mga ahas kayo? Kayo ba, mga buang kayo? Mayroon bang pastor magsalita ng ganyan? Mga buang kayo? Dapat kung ikaw ay isang mag-aaral, ang iyong salita, yan ang mga example. Hindi ka magsalita ng mga bastos. Judgmental ikaw magsasalita. Gaya ikaw ang ama. Magsabi ka, mga anak, huwag kayong sabing buang pero ikaw, palagi kang nagsabi sa iyong mga anak, mga buang kayo, mga bata kayo Palagi kayong nagsiselfon, mga buang kayo, mga tunto. Pero nagtuturo ka, huwag kayong magsalita ng buang. Huwag kayong magsalita ng tunto. Ako lang may karapatan. Hindi ba yun? Common sense. Hindi ko nito atake si Jesucristo. Pinapakita ko lamang, inaatake ko dito, yung na nagsulat, yung nagsasulat na they uttered those words to Jesus Christ. Kasi si Jesucristo, we believe Jesus Christ was a righteous prophet. Hindi siya makapagsalita ng ganyan. Hindi bastos ang bungangan ni Jesucristo. Hindi siya mapaghusga ang bungangan ni Jesucristo.
Hindi siya manglalait si Kristo. Sobra yan sa panglalait. Si Kristo hindi ganun sa aming paniniwala. Si Kristo ay pure. Ang pananalita niya ay dissenting pananalita. Hindi masakit, hindi mabigat sa tainga. Pero kung babasahin mo ang Biblia, halos lahat ng kabastusan, kabulastugan, paghuhusga ay nandyan. Imagine, sabihin mo man lang, kung kayo ay mga ngalunya, it is not easy to accept na kayo mga ngalunya. Nagtatanong lang ang tao, bigyan mo kami ng signs. Ha? Matthew 12 verse 39, bigyan kami ng sign if you are a prophet. Tapos sumagot si Kristo, evil and adulterous generation. Tama daw yun. Hindi tama yun. Nagtatanong ang tao, sasagutin mo, bastos ka magsagot. Ha? Kung si Kristo ganun, baka masampal pa siya. Ha? Hindi ganun. Bilang mga propeta, ay mas matino sila magsalita kaysa pastor, kaysa reverendo, kaysa mga pare. Mas disente sila magsalita. Hindi pwede na isang Diyos pa, anak pa ng Diyos sa inyong paniniwala. Tapos sasabihin niya, hipokrito kayo, mga ahas kayo, aso kayo, baboy kayo, you pigs. Yung hindi ngayon mga kapatid, kahit man anong ginagawa mo sa isang tao, sabi niya, ang babae raw ay ginawa ni Kristo ng mabuti, okay, pagkatapos mo sinabihan ng mga ang aso, tapos gawin mo ng mabuti, yan mga kapatid. Masabi ko na yung panalita ni Kristo ay hindi katanggap-tanggap. Dito lang ako magtapos dahil nakuha yung tango. Sige na, Mr. Moderator. Hello. Ilang minuto pa? 3 minutes. 3 minutes. Ang akin dito mga kapatid, hindi ko talagang giniba si Kristo bilang masamang tao. Hindi. Niwala kayo sa akin. Hindi kami Muslim kung yan ang paniniwala namin. Ang giniba ko dito, yung na nagsulat sa mga Biblia na unknown writers. Mateo unknown, Marcos unknown, Luke unknown, John unknown. Yun ang nagsulat dahil hindi kilala sila kung sino sila. Sila ang aking biniblame, hindi si Kristo. I blame the writers why you wrote this concerning to Jesus Christ. Masyadong malaswa ang bunganga ni Kristo. Manglalait, bintang si Kristo. So hindi kami maniniwala na this Jesus Christ was talking all these words. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako tayo sa pagtatanong, Brother Gooding. 7 minutes. Okay. Your time starts now. Okay. Kanina, sabi niya, paano daw, mabasa ba daw na si Jesus ay nagsabi na siya mag-judge, no? So dito, basahin ko lang sa Objection, Luke, Objection mo na. Objection mo na. Time stop mo na. Brother Affirmative, ano objection mo? magtanong siya. Huwag siyang magsagot sa previous question ko sa kanya. Nagsasagot siya sa previous question ko eh. Ayan, so, Ngayon so Okay. Brother Gooding, mag-direct question ka daw sa kanya, bro. Wag mo daw sagutin yung nakaraang question. Ang gawin mo Okay. kasi ngayon, magtanong lang. Okay, yung tanong ko, mapapatunayan ba niya na si Jesus ay hindi pwede mag-judge? Okay, sagot ko. You're shifting the burden of proof. Dahil sa argumentation, ikaw ang nagsasabi, ikaw ang mag-prove. Ikaw ang nagsabi kanina nga mabasa nga si Kristo ay may karapatan. Tinanong Objection. kita. Ngayon, Objection. Moderator. Objection, negative, ano yan? Uy, karapatan ko yun magtanong. Sa akin man yun. So tinanong ko siya kung wala ba talagang karapatan or hindi siya pwede mag-judge. Kasi Okay. yun ang tanong ko sa kanya. So magsabi lang siya na hindi o tama o ano. Okay. Yun Okay, affirmative. Meron ka bang counter objection before ako mag-judge? ang counter objection ko nga yung tinatanong ko kanina, wag niyong baliin at ibalik sa akin. Okay? Kung tanong niya nga mayroon bang may karapatan, walang karapatan si Kristo, wala. Dahil
Okay. So, yun lang. Okay na. Okay, wait lang. Sali lang. Sabi niya, don't judge. Okay. We will not So- be judged. He's Okay, talking so- to himself, others. So ito ganito mga kapatid. Gusto ko lang i-on yung time ko. Sagot ni Brother Ibrahim dito. Actually sumasagot na siya doon sa tanong. Tapos i-continue ko lang yung time. Brother Romas 30 seconds ulit, bro. Proceed, bro. Kasi sabi ko, talagang walang karapatan si Jesucristo dahil sinasabi niya don't judge so that you will not be judged. Si Jesucristo kasi, pag nagsabi siya ng ganyan, ibig sabihin sa sarili niya ay talagang tinutupad niya. Hindi pwedeng salungatin niya ang salita niya. Next question. Okay. Dito sa tanong ko lang ito, gusto ko lang basahin para lang. Sabi dito sa John 8 verse 16, basahin ko lang. And yet, if I do judge, my judgment is true. For I am not alone, but I am with the Father who sent me. So, ibig sabihin mo, Romas, ito na verse, wala ba siyang karapatan mag-judge? Wala ba daw? Si Jesucristo sa sarili niya wasang karapatan. Ang Biblia, kung basahin mo yung binabasa mo, isa, I judge and my judgment is just because I judge according to what I hear from the Father. Hindi sa kanya nagmula, kundi galing sa Diyos sa langit. Basahin mo maayos. Okay. Objection. Kasi objection, yung anong objection, bro? Bro, kasi yung tanong ko dito sa binagay ko na verse, sabi niya, if mag-judge siya, ay From heaven. tama yun. May katotohanan. Basahin ko lang. Sandali. Wait lang, bro. Ganito, bro. Kasi, wait lang, brother Gooding. Kasi nag-object ka sa moderator, bro. Ayaw kong magpaliwanag ka sa akin ba. Gusto ko lang makita yung objection mo. Tapos, I think ang objection mo doon sa pinapaliwanag ni brother Romas, no? So, gusto ko lang mag-judge muna dito before mag-counter objection. Kung meron ba si Romas? Ang counter-objection ko, nga sabi niya, mayroon dong karapatan si Jesus. Si Jesus Christ, what I hear, I judge. And my judgment is just because I hear of the Father. Hindi sa kanya nagmula, kung galing sa Diyos, binigay sa kanya. Okay. So, ganito, judgment natin dito, yung question naman kung meron bang yung kanina, tapos sabi ni Brother Ibrahim, wala. At yung papaliwanag niya, either that is true or not, tuloy-tuloy pa din yun, ha. So, since not-stop si Brother Romas doon, 30 seconds ulit, bro. Paliwanag mo, bro. Gaya ng pagbuhay ng patay. Si Jesucristo ba nagbuhay ng patay? Ang mga tao magsabi si Jesucristo nagbuhay ng patay. Pero hindi. Nagdasal siya sa Diyos at naghingi siya ng saklolo para makabuhay ni Lazaro. The same. Nag-judge si Jesucristo. It's not from his own, from God. Sinabi niya, my judgment is just because I hear from the Father. Next question. Okay. Kasi si Jesus po, sabi ni Romas, galing sa Ama, yung judge. So wala ba siyang karapatan? Binigyan siya ng karapatan na mag-judge galing sa Ama. Wala ba siyang, ibig mo sabihin, wala ba siyang karapatan Wala ba daw? na i-perform niya yung kanyang binigay sa kanya Okay, proceed. na sabi mo galing sa Ama? Si Jesucristo, kung tanungin mo ako sa sarili niya, wala. Dahil ang judgment niya hindi nagmula sa kanya, kundi nagmula sa Diyos. Nagmula sa Diyos ang judgment niya. Gaya ng pagbuhay ng patay, wala siya nagbuhay ng patay, kundi ang Diyos ang nagbuhay ng patay. So yun ang ibig kong sabihin. Yun ang isasagot ko. Si Jesucristo ay walang karapatan mag-judge sa kanyang sarili, kundi mula sa Diyos. Next question. Ibig mo sabihin, Romas, na dahil binigyan siya ng karapatan, ay wala siyang karapatan i-perform yung binigay sa kanya na karapatan na mag-judge? Wala ba daw? Eh, Pag binigay sa kanya, supposing binigay sa kanya isang magnanakaw, sabi niya magnanakaw ka, binigay sa kanya mag-judge, may karapatan. Dahil yun ay binigay nga sa kanya, pero sabihin mo si Jesucristo, kanina nag-against ako dahil Jesucristo lang eh. Pero sinabi ng Diyos kay Jesucristo mag-judge, mayroon na siyang karapatan of a certain matter. Hindi lahat. So tinatanggap Next mo question. na si Jesus ay may karapatan
mag-judge dahil binigay ng Diyos kanya. Tama o hindi? Tama o hindi? Para ano? Tama. Basta yung judge Okay. niya, basta yung i-judge niya ay nagmula sa Diyos. Pero kung hindi, ay sumpusin niya, sinabi ni Jesus Christ, you false, adulterous, magnanakaw, example lang, magnanakaw kayo, you are snakes. Sinabi ba ng Diyos, magsabi ka sa tao snakes? Magsabi ka sa mga tao hipokrito? Magsabi ka sa mga tao buang sila? Did God say that to Jesus Christ? Next question. Okay. Just 1 minute. Okay. Si Jesus ba, katulad ba ng mga sinabihan niya na mga magnanakaw, mga kriminal, mga adulterous? Kas pareha ba sila yung kanilang ugali? Pareho ba ang kanilang ugali? Hindi ko lang Oh, alam. pareho ba yung kanilang gawain, yung gawain nila? Editor, sa Okay. panahon ko hindi niya mapigilan yung kabayo niya eh. Okay, so ganito, Brother Guding, huwag mo nang habulin yung question mo, bro. Kasi kung ipapabuo ko, i-on ko yung time. So ganito, nakuha naman yung content ng question, no? So Brother Romas, proceed ka sa sagot mo, bro. Nawala na ko tuloy, Mr. Moderator, kung ano yung tanong niya. Okay. Naalala ko na. Ulitin ko. Kung alam ko ba yung ugali, yung mga tao sa kapanahon ng Kristo. Parehas ba daw? Parehas ba? Hindi ko alam kasi wala ako doon. Hindi daw niya alam. Wala ako doon eh. No, ganun pala, di mo Okay, alam. So, hindi next ka question. pwede mag-judge. Okay. Now, question na sabihin ko sa iyo. Sabi mo kanina sa ano natin, wala siyang karapatan. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating second cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang negative rebuttal. Pero shoutout muna again mga kapatid sa ating nasa live. Meron tayong 49 na nagla-live comment, no? At Brother Gooding, proceed ka bro sa iyong rebuttal, 10 minutes. Okay. Sabi ka ni Romas na wala daw karapatan si Jesus mag-judge. No? Pero mabasa natin dito, sabi dito sa 16, and yet if I judge my judgment, sabi dito, and yet if I, hindi sinabi niya na galing sa Ama. Ano? Yung sinabi niya dito, kung siya mag-judge, no, is true. Bakit? Dahil hindi lang siya nag-isa, kundi kasama niya ang Ama na Diyos. So, ibig sabihin, kung nag-judge siya, kung sinabi niya ito, is nasa katotohanan. Si Romas, wala sa katotohanan dahil yung sinabi ni Jesus na sabi niya sa mga Pharisees, ay yun ang ugali ng Pariseo. Dito natin malalaman, dito sa 16, na kung siya ang mag-judge ay katotohanan dahil kasama niya ang Diyos Ama. So may witness siya na sa kanyang judgment o sa kanyang mga sinasabi ay binigyan siya ng parang nasa kanya yung authority na mag-judge. Ano? So, meron siyang karapatan mag-judge. At saka hindi siya maimperno. Bakit? Kasi kung tingnan natin, kung yung kanyang sinabi mali, yung pag-judge niya ay kasalanan yon, kasi sabi ni Romas maimperno. Pero yung tanong ko sa kanya, saan si Jesus ngayon? Nasa imperno ba o nasa langit? Sa kaharian ng Diyos. Nagpapatunay po na kahit sinabi yun ni Jesus sa isang babae, hindi yon ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na yung kanyang sinabi ay makasalanan or makapag-imperno sa kanya. Kasi may karapatan siya mag-judge. Si Romas wala siyang karapatan. O kung sabihin ko ngayon, si Romas sinungaling, o magnanakaw, o destroyer. So makikita, may
may ano, may karapatan o may klaro o kita kasi pinasinungalingan niya yung Biblia na wala siyang ebidensya, wala siyang nasabi na si Jesus ay nasa impyerno ngayon. Ah, kanya lang 'yon mga ano, aligasyon. So wala siyang yung gusto ko makita ko kung tama ba na nasa impyerno si Jesus dahil pinapatutuhanan niya tapos gumagamit pa siya ng mga reference o ano pa rin sa Biblia. Yung pinag-usapan namin, yung Bible na mabasa, patutunayan niya na sa Biblia. So, hindi niya nagawa yung kanyang pagpapatunay. Ano? Dahil masyadong, kung ano pa, masyadong matalas yung dila ni ni Romas, Biro mo, yung Panginoon, yung tagapagligtas, may impyerno, yung linigtas niya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung nagbigay ng buhay na walang hanggan, yun ang may impyerno. Paano niya maisip yun? Dahil lang ba sa sinabi ni Jesus na sa mga Pharisees, yung mga suwail na mga tama naman yung sinabi niya. Pero siya, kung basihan ng Biblia, si Romas yung nagsisinungaling. No? Kasi, binigyan niya ng parang final judgment na si Jesus ay na ma-imperno. So, nakikita ko na ano yung kanyang mga pagpapahayag, walang katotohanan na sabihin niya yon. Biro mo, yung tagapagligtas, sabihan niya na hindi naman siya adulterous. Yung mga sinabi niya, mga adulterous. Hindi naman siya magnanakaw. Si Jesus hindi magnanakaw. Pero yung sinabihan niya, mga magnanakaw. O yung si Jesus hindi naman kriminal. Pero yung sinabihan niya, mga kriminal. Si Jesus hindi swail. Walang mapapatunayan. Yung sinabihan niya, mga swail yun. So, paano niya masasabi? Patunayan niya na si Jesus ay nasa impyerno. Dahil si Jesus nasa karya ng Diyos. Mayroon bang anak ng Diyos? Sabihin na lang natin, mayroon bang anak ng Diyos na maimpyerno? Ako, sa akin, pinaniniwalaan ko na hindi ako maimpyerno dahil tinanggap ko siya na bilang aking tagapagligtas. Tapos si Jesus, balik ko lang, maimpyerno. Kabalbalan yun. Sorry ha. Kabalbalan yun ng mga pag-iisip. Kabalbalan yun ng mga pagpananalita. Sorry po. Kasi, bakit ko sinabi ito? Dahil sa kanyang mga aligasyon. Wala siyang mapatunayan. Yun lang yung hinahawakan niya. Pero dito sa Biblia, maraming verses na nagsasabi na siya ay nasa karya ng Diyos. Umupo siya sa right hand ng kanyang amang Diyos. Paano yan? Paano niya sirain yan? So yun lang ang sinabi ko kanina, yung John 10:10, yung yawa, yung Satan, o yung Satanas, ay titira sa tao. Dahil sinungaling yung Satan na nasa tao, yung tao rin, maging sinungaling din yon. Kung destroyer yung Satan, titira sa tao, maging destroyer din yun siya. So kung anong ugali ng Satan, yun ang ugali ng tao na alipin ng Satan. Alipin ng kasinungalingan. So, para sa akin, parang hindi ko tanggap talaga, dahil yung kanyang binasa, wala sinabi doon na siya ay maimpyerno at walang kasalanan na mabasa natin na si Jesus ay makasalanan. Yung sinabi lang niya, klaruhin ko lang, sinabi niya sa mga tao, yung kanyang sinabi niya sa mga tao na tama talaga yung kanyang sinabi dahil yung mga Pariseo noon, mga swail talaga sila. Meron silang Diyos, sila ng Diyos, pero yung buhay nila, wala sa hindi akma sa gusto ng Diyos. Ano sinabi niya? Huwag kayong magnakaw, sila nagnakaw. Huwag kayong pumatay, sila pumatay. Sabihin, mga buang kayo. Bakit?
Bakit sinabi niya yun? Kasi hindi matigas ang ulo ng mga Parisiyo. At may karapatan siya magsabi doon. Kasi siya ang yung sinabi niya mang-judge ay judge, tama yung judge niya, paghukom niya sa ano kasi siya ang judge ng buhay at patay. Ah. So yun ang sinabi ko. Ano man siya ng ano sa akin na basahin mo ng ganito. Hindi ko nga nabasa kanina kasi maano ang oras. Kaya nga nung nag-usap tayo Mr. Rasha, humingi ako ng mataas-taas na oras pero hindi man pwede, so wala akong magawa. Pero meron ako mga verse na binigay. No? Mayroon akong mga verse na binabasa. Dito, makita natin sa isang verse dito, sa binasa ko kanina, sa 16, sa 8, verse 16, sabi niya, and yet, if I do judge, kung mag-judge siya, no? Yung judgment niya is true, walang mali. So kung sinabi niya sa mga Pariseo, mga buang kayo, ano? Dahil totoo naman. Sabi niya, kriminal kayo, totoo naman. Kung magsabi man na si Romas ay sinungaling, totoo naman. Si Romas ay magnanakaw, totoo naman. Example lang yun, ha? Kasi sinabi niya sa akin kanina. So, ganun yung kung magnanakaw si Romas, pag sinabihan siya magnanakaw, tama naman, magnanakaw na. Alang-alang sabihin ko ngayon na si Romas hindi magnanakaw, pero magnanakaw siya. Magsabi ako, dalawang asawa ni Romas, kung tama, di tama ako. Kung mali ako, kung sinabi ko dalawa, o isa, dalawa yung asawa niya. Dalawa yung asawa, sinabi ko, isa lang yung asawa niya. So mali ako. So hindi ako dapat mag-judge. Tayong mga tao, wala tayong karapatan mag-judge sa bawat isa. Pero ang Panginoon, may karapatan siya mag-judge sa mga taong makasalanan at mga suwail. Yun lang po. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Romas, 7 minutes. Your time starts now, bro. Sinabi mo si Jesucristo ay judge siya sa buhay at mga patay. Totoo hindi? Totoo. Totoo yun. Next question. Totoo yun. Saan mabasa sinabi ni Jesucristo na siya ay judge sa mga buhay at patay? Si Jesucristo ang nagsabi mismo. Saan mabasa? Okay. Dito sa sinabi ko kanina, sa 16, siya yung judge. Kung siya mag-judge, siya mag-judge. Mr. Moderator. Ay, tama. Ngayon, Time stop na. Time stop na. Unahin natin ang objection. May counter objection naman. Affirmative na yan. Sabi niya, si Jesucristo daw ay siya ay judge sa buhay at mga patay. Tinanong ko siya kung totoo ba? Siya, oo, totoo. Judge siya sa buhay at patay. Sabi ko naman, saan mabasa? Basahin mo. Okay, so I think yung tanong in emphasis yung saan mabasa. Brother Gooding, meron ka bang counter objection before ako mag-judge? Brother Rasha, yung sinabi ko, ay si Jesus ay judge sa mga buhay at patay. Tama yon sinabi ko. Kasi, bilang judge, sa sanlibutan, hindi pwede na patay lang yung kanyang i-judge. Hindi, pati buhay. Okay. So ganito, bro, ang judgment natin. Ang objection lang naman patungkol dun sa tanong na merong mabasa at saan mabasa, dalawa yon. Tapos ang sagot kanina ni Brother Gooding dito, Brother Ibrahim, is yung narinig ko yung 16 daw. So either kung ano yon, tinatanggap ko yun as a valid answer, ha. Pero doon sa pagpapaliwanag 30 seconds, proceed pa din, Brother Gooding, either that is true or not. So Brother Gooding, 30 seconds again. Okay. Yung sinabi ko sa John 8:16 ay kung siya mag-judge. Ibig sabihin, kung siya ay mag-judge,
Hindi lang yung patay yung kanya kasi babalik siya at siya mag-judge ng buhay at patay. So, yun ang yun ang sagot ko sa katanungan niya na siya ay mag-judge. So, hindi naman siguro mahirap intindihin yun, no? Kahit na wala tayong mabasa na Next ganun yung question. pagkasabi, pero Next question. nagsabi siya ng Question. Next question. So, inamin mo, Mr. Goding, na wala pang lang mabasa. Sarili mo palang salita nga nagsasabi na siya ay judge sa buhay at patay. So ngayon, pagdibatihan natin anong mabasa. Walang mabasa. Aminin mo, walang mabasa nga si Jesucristo nagsabi na judge siya sa mga patay at buhay. Aminin mo na walang mabasa. Meron tayong mabasa. Basahin natin dito sa Acts 11, Acts 10, verse 42. Sabi dito, and he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Next question. So, pinapahayag. 30 seconds. Ang sabi ko, ang tanong ko, clarification, or ito na lang tanong, another tanong, nga si Jesucristo ang nagsabi, hindi yung anonymous, sino nagsulat sa Acts. Si Jesucristo ang nagsabi, I am the judge sa living at patay. At inamin mo na kanina, hindi mabasa. Sinabi mo nga sarili mo lang. Huwag mo nang baguhin yung sa Objection. Okay, Hindi objection. ko sinabi sarili ko lang. Brother Gooding, objection. Objection. Hindi ko sinabi na di ko mabasa. Kaya nga, binasa ko itong Acts 10:42. Dahil ito yung pinapaniwalaan ko. Nandito sa Biblia, Okay, kaya okay. usapan namin, Brother Gooding, papatunayan ganito. yan sa Biblia. Ganito. Pinastop kita kasi hindi ko pwedeng gamitin yung objection para magpaliwanag kayo dito, ha. So ganito Sige po. lang, balikan natin yung question kasi si Ibrahim Romas, yung premise niya plus yung pagtatanong niya, hindi yan ginajudge ng moderator kung sinabi mo ba o hindi o yan yung stand mo, pero lagi-lagi tinatanggap yun as a valid question, ha. So Brother Ibrahim, tuloy ka sa pagtatanong mo, bro, tapos tingnan natin kung paano sagutin ni Gooding. Palitan ko na lang ang tanong. Okay, time resume. Okay. Ang next na tanong sabi mo, si Jesucristo nagsabi sa mga criminals. Saan mabasa nga si Jesucristo ang sinabihan niya ay mga criminals? Sagot? Saan daw? Saan So, mabasa? okay. Kasi mabasa yan, hindi ko lang mabigay yung verse, sa totoo lang. Kasi yun na nga, masyadong malapit yung oras. Pero, mabasa yan sa Biblia, sa John. No? Kasi ganito yan yung makasalanan, example lang, yung sagot ko, si Jesus nag-judge sa mga tao na mga suwail. Okay? Next question, 30 So, seconds. Sabi mo, si Jesucristo nag-judge sa mga criminals at siya ay nag-judge sa Suael ba? Ang Suael ba at criminal pareho? Pareho ba daw? Yung sabi mo kanina, ikaw yung sabi sa una na si Jesus ay nagsabi sa mga buwang ka, kriminal ka, ganon. Sinabi mo yon kanina. Correction. Time stop muna. Affirmative, ano yan? Objection. Wala akong sinabi na criminal. Sinabi ko, hypocrite, kayo ay mga fools, snakes. Wala akong sinasabi na Okay. kayo mga criminals. Okay, so nag-object ka dahil doon sa sinabi ni Brother Gooding. Brother Gooding, meron ka ba ang counter-objection? Kasi may yan kanina sabi ni Romas na mamamatay kayo parang kriminal kayo, magnanakaw kayo. Okay. Ganon yung sinabi niya kanina. Okay. So, yung ang ano ko dito, katayuan ko, si Jesus ay walang kasalanan. Okay.
So No? ganito, judgment muna ako para tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ngayon, either sinabi yon or hindi. Hindi ako judge sa inyo kung sinong nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling sa inyong dalawa. Pero dito, yung sagot ni Brother Gooding, tinatanggap ko pa din as a valid answer ha. So either nagsasabi siya ng totoo or hindi. So Brother Gooding, tuloy ka sa 30 seconds mo. Okay. Yung ano ko, yung tanong ko sa kanya, sinabi nga niya na si Jesus ay may impyerno. Ibalik ko lang, saan mabasa at mapapatunayan niya na si Jesus ay may impyerno? Mabasa, bigyan mo ako ng verse. Objection. Isang objection lang muna bro sa isang question ha. So tuloy to. Dapat Oo. sasagot, hindi siya magtatanong. Oh, pero ano yan? Apart yan ng sagot niya ha. So proceed lang to. Proceed, Brother Gooding. Oh, anong verse na mabasa mo mabasa mo na si Jesus Next ay may question. impyerno? Kasi 30 seconds. oh. Next question. 30 seconds. Huwag kang magtanong. Panahon mo ito sa pagsagot, Mr. Godeng. Sinabi mo kanina nga sinabi kong si Jesucristo nasa impyerno. Tama o hindi? Tama o hindi? Hindi tama. Hindi. Hindi tama. Hindi tama kasi may mga tayo sa Biblia na siya ay wala sa impyerno, nasa langit. Nasa tabi ng Diyos Ama. Kung Hindi ba maka-object, Siyempre, Mr. Godeng? isang question, isang objection yan. Proceed lang. Ano yan? Ang tanong ko kasi kanina, binanggit kasi niya nga si Jesucristo ay nasa impyerno. Sinabi ko raw. So tinanong ko siya ngayon, totoo ba nga sinabi ko nga si Jesucristo nasa impyerno or impyerno pa lang? Okay. Okay. Brother Gooding, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? may lang ako sa sinabi niya. Kasi sinabi niya, papatunayan niya na si Jesus ay may impyerno Okay. sa Biblia. Mm. Ngayon, yung akin kanina, tinanong ko siya, meron ba mabasa? Yun lang po. Okay, so ganito ang judgment natin. Ang importante sa akin yung question. No? So, ang kanina, sa pagkakaintindi ko, yung question patungkol doon sa yung sa impyerno. Tapos, ang sagot ni Brother Gooding doon ay hindi. Ngayon, tinatanggap ko yun as a valid answer naman. Proceed ka, Brother Gooding, sa iyong sagot, bro. 30 seconds again pa. At sino po yung magtanong? Hindi. Sagot ka. 30 seconds to. Tuloy ka. Kasi na-stop ka kanina sa pag-explain. Okay. Yun ang yun ang tanong ko sa kanya. Bigyan mo ako ng verse na mabasa mo na si Jesus ay maimpyerno. Kasi yun ang kanyang paliwanag. Next question. Objection muna nagtatanong siya Dapat Time stop. magtatanong. Ako dapat Hindi ko objection sa Mr. Rasha. Akala ko ako yung magtanong. Ay, Kasi nagtatanong ka. Oo. Nagtatanong pa. Sorry. Okay, nagtatanong ka talaga pala. So, kala ko kasi, parang rhetorical question or parang nagka-question dyan. So, ganito, okay naman, wag ka daw magtanong. Brother Abraham, proceed ka sa yung tanong, bro. ang tanong ko dito, sinabi niya kasi si Jesucristo ang judge. Binasa niya ang John 8 verse 16. I will read. And yet if I judge, my judgment is true. For I am not alone. I'm not alone. But and the Father. Hindi siya lang. Sinabi mo kasi si Jesucristo ang judge. Sinabi dalawa kami. Time. 7 minutes time, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Gooding bilang negatibo na basta Biblia ang gagamitin. Si Kristo Jesus ay may impyerno. 5 minutes, Brother Gooding, bilang negative. Okay. Your time starts na. Okay, so yung title natin sa debate natin ay talagang final yun sinabi na si Jesus ay may impyerno. So wala siyang maipakita na verse
akma sa kanyang sinabi na si Jesus ay maimpyerno. So, nakita ko na nagsisinungaling si Brother Romas sa kanyang mga pagpapatunay. Una, walang verse na nagsabi na si Jesus ay maimpyerno. Pangalawa, yung judgment na pinag-usapan namin, may karapatan siya mag-judge sa Bible verse na sa John 8 yata yon o yung anong kanina Acts 10 verse 42, no, na siya ang mag-judge sa buhay at patay, no. Mabasa yan sa Acts 11:42 at kasi yung pinag-usapan namin napapatunayan at babasa sa Biblia. Hindi tayo nagsabi dito na yung piliin lang yung yung mga chapter lang o yung nakasulat sa Biblia. So nagbigay ako ng final na sagot na nasa Biblia na siya ay mag-judge sa buhay. Karapatan niya mag-judge sa buhay at patay. Pero yung sinabi niya, wala siyang maibigay na verse na maimpyerno si Jesus. So, either, no, nagsisinungaling siya dahil wala siyang maibigay na klaro na verse at gumagawa lang si Brother Romas ang kanyang sariling interpretasyon. Dahil, balik ko lang, kung ang isang judge mag-judge sa isang magnanakaw, sabihin ba natin na yung judge ay mali? So wala siyang maibigay na klaro, wala siyang maibigay na klaro na kasagutan. So yung kanyang ginagawa ay to destroy the truth, no? Na parang gusto lang niya na mapakita na mali or gusto niya mapakita na si Jesus ay maimpyerno. Bakit sa Quran doon, no, na siya hindi maimpyerno? For example lang, magkuha lang ko ng kagiyot dito sa sa kalibro, no? Pero yung pinag-usapan namin, maniwala kayo at sa hindi, tatayo ako na talagang nagsinungaling si Brother Romas dahil wala siyang naibigay na klaro na sagot tungkol sa pagka-impyerno ng Panginoong Jesucristo. Title natin, binasa kanina ni Brother Russia, papatunayan ko, hindi ako nagkamali, papatunayan ko na si Jesus ay maimpyerno. So nag-judge ka ng walang basihan. Yung binabasihan mo lang yung mga interpretasyon mo, nabasa mo sa Biblia. So, sana maging open lang tayo sa kung ano yung katotohanan. Magsabi lang tayo ng katotohanan. Pero hindi naman kita sinabihan na yun ang sundin mo. Sana mag-isip tayo kung ano ba talaga ang tama. No? Kung religion man, yung pag-usapan natin, magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng paniniwala. Kaya nagkaganito yung sitwasyon. Pero sa amin bilang Christian, born again, naniniwala kami na yung sinabi, balik ko lang, yung sinabi ni Romas, talagang nagsisinungaling siya dahil wala siyang maipakita na ebidensya na si Jesus Christ ay maimpyerno. Salamat po. Yan, nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na basta Biblia ang gagamitin. Si Kristo Jesus ay impyerno. Bilang affirmative, Ustad Romas, your time start now, bro. Ganito, alhamdulillah mga kapatid, ang sinasabi sa Biblia sa Matthew 5:22 nga si Kristo nagsabi na sino magsabi na buang ka, ulol ka, you fool, you are in danger of the hellfire. Mamiligro ka, maimperno ikaw. Okay? Pero ilang beses si Kristo nagsabi, buang, Lucas 11:40. Bakit hindi niya basahin? Yung sinabi ni si Kristo, buang, ulol. Okay? Lucas 11:40. Mateo 23:17. Hindi ba tutunay pa nga mga ebidensya? Sabi pa niya, don't be judged
Siya mismo nagsabi, don't be judged, that what judgment you give, you shall be judged also. Si Kristo nagsabi, you evil and adulterous generation. Oh, why you give judgment? Sabi niya, huwag kayong mag-judge. Nag-judge siya. Okay? You hypocrites, yung mga ahas, sinungaling, blind fools, si Kristo nagsasabing ganyan. Nag-judge siya. Ang tanong, dahil binigyan siya, sabi ng aking katunggali, dahil may karapatan siya. May karapatan siya sa mga judgment na galing sa itaas. Ang Biblia nagsasabi dito, babasahin natin ang Biblia. Sa Juan 5:30. I can mine own self do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just because I seek not my own will, but the Father who sent me. Nag-judge siya dahil doon sa itaas. So anong judgment? Nagbigay bang judgment ang Diyos sa kanya nga sabihin mo yan, hipokrito sila, mga ahas sila, evil and adulterous generation. Did God give those judgment to them? To Him? To Jesus Christ? No, nothing at all. Tapos sabihin pa niyang, Jesucristo may karapatan may judge. Sabi ko nga, ang Biblia, hindi nagsabi si Jesucristo nga ako. Kami, sinasabi ni Jesucristo. Ginamit niya itong teksto. Juan 8:16. Siyang nagbasa pero hindi nakakaintindi. Okay? Sinabi sa English, and yet if I judge, my judgment is true. For I am not alone. For I am not alone. Nang ibig sabihin, dalawa sila. Hindi siya. Para bang isang tao, nanghuli kami ng ibon, kaming dalawang nanghuli ng ibon, tapos sabihin ko lang, ako ang naghuli sa ibon. Kaming dalawa ni Goding, nanghuli kami ng ibon. Pero kung nakahuli kami, hindi ko sasabihin na ako ang nakahuli. Kasi sa aming dalawa, kung mayroon kaming nahuhuli, ang ibig niyang sabihin kasi si Jesus lang. Yan ang hindi ako sang-ayon na si Jesus lang dahil nandyan ang Diyos na Ama sa inyong paniniwala. Nandyan sa Biblia ninyo. Yun ang aking kapatid. Ay sabihin niya, ulit-ulitin niya nga walang katotohanan. Hindi raw ako daw nagsisinungaling. Very clear sa Biblia. Kung magsabi ka ng buang, imperno ikaw, mai-imperno ikaw. Ilang beses sinasabi ni Jesucristo mga buang, nag-judge siya. Hindi ba pa yun sapat? So mga kapatid, kaming mga Muslim, naniniwala kami at nagmamahal ni Kristo. In fact, si Jesucristo nag-fasting. Okay? Kami rin nagpa-fasting. Itong katunggali ko, hindi yan nagpa-fasting. Ang Diyos na pinaniwalaan ni Jesucristo, iba sa Diyos niya. Okay? So kaming mga Muslim, ang paniniwalaan namin ay si Allah. Naniwala kami kay Kristo was a righteous prophet. Hindi ko binibirahan dito si Jesucristo. Ang binibirahan ko dito, wag niyong i-misinterpret. Ang binibirahan ko dito, yung nagsulat sa Mateo anon, Marcos anon, Lucas anon, Juan anon, those anonymous books, yun ang binabanatan ko dahil sila nagsisunungaling, dahil si Jesus Christ ginawa nilang bastos ang bunganga ni Jesucristo. Imagine, isang babae nagmamakaawa, tapos sabihin niya, dogs, aso. Kahit man ayusin mo pa, magbigay ka ng mabuting bagay, pero tinawag mo ng aso. Supposing si Goding magsabi sa akin dito, mayroon siyang sasabihin, Ibrahim, tulungan mo ako. Sabi ko, oy, aso. Kahit pang bigyan ko siya ng pera, ay sinabi ko na siyang aso. Ilang 1 minute? 1 minute? Yun mga kapatid. Kahit man sabihin ninyo nga si Jesucristo ay nag-judge, hindi siya galing ho sa itaas. Ang lahat niyang ginagawa, all things is given from above. Maraming salamat mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Islam and Christian born again mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at sa 90 na nag-live comments at sa makakapanood pa nito sa ating mga replay. Unahin natin magpasalamat ang ating Brother Ibrahim Romas. Salamat bro. So salamat sa nanonood at salamat din sa aming moderator at salamat din Mr. Buding. Alhamdulillah. So sa lahat-lahat po, inshallah, subaybayan lang po ninyo ang aming mga debate dito. Alhamdulillah, kayo nang mag-judge. Sino ang tama sa aming dalawa? Basta ang aking topic na pinapapatunayan ko nga si Jesucristo ay mabasa sa imperno kung Bible ang babasihan. Pero kami mga Muslim, naniwala kami Jesus Christ is a righteous prophet. He is in heaven with Allah and He will return back.
So maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, at pasalamat din, Brother Gooding. Okay po, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi yung tinatayuan ko lang dito, yung kung ano yung nasa Biblia po. So, sa lahat ng nakikinig o nakakita sa video ito, sana balansihin yung mga sinabi namin, no? So sabi ko nga, hindi yung relihiyon yung inano ko dito, kundi yung sinabi ni Romas na patutunayan niya na may impyerno, mapasa impyerno or may impyerno ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia. So sa akin lang bilang isang tagasunod, ay ito ay pinasinungalingan ko na ito ay hindi totoo, hindi ito tama na pagpananalita na marinig natin o marinig ng mga kapatid ko na mga Christian na inaakusahan yung tagapagligtas natin ng may impyerno. Kasi yun ang sinabi ko sa mga kapatid natin dito nakikinig, ay paano may impyerno yung tagapagligtas at Yan Okay, lang so, po. pasalamat. Salamat po sa lahat ng nakikinig po. Salamat po. Okay, so mga kapatid, Russia TV gusto na magpasalamat sa lahat ng nanonood at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron tayong nakikitang hamon kay Ibrahim Roma, so po pwede kayong si Brother Gooding kung meron man, hindi ko nabasa lahat yung comment, no? So pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasangayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama doon yung mga anong tawag dito, kondisyon ng ating mga debater, kasi merong mga kondisyon at syempre yung inyong obligasyon, mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung ating dalawang magigiting na debater, you can follow them, mga kapatid, dahil meron silang sariling mga content sa kanilang Facebook. So si Ibrahim Roma sa Islam, Brother Gooding sa Christian, mga kapatid. Gusto nyong magsuri sa kanilang pinaniniwalaan. So mga kapatid, you can follow also me sa aking personal Facebook, Russia Vista, mga kapatid, dahil dito ako naging nagla-live ng debate at podcast, mga kapatid. So dyan sa nag-comment, please huwag kayong mahiya mag-comment, huwag kayong tumigil sa pagko-comment sa mga reply, dahil sisikapin ng dalawang ito na tingnan ang inyong mga comment, or kung meron kayong mga tanong, pwede nilang sagutin yan, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.